Good afternoon po everyone. Yung kwento ng private tutor ay kwento ng isang teacher na kapos sa kanyang pagiging pagtatrabaho. And then she went to a certain racket which is private tutor. Tapos dito, na-discover niya since she is a deprived girl in terms of her sexuality. Dito niya na yung mga character ng tao kung saan niya na-explore yung kanyang sexuality or sensuality. Yun po. Kung pagkakasin po yung title kasi marriage tutor, parang gano'n pa siya ka-sex, ka-bold, kumpara doon sa mga Viva Max films na talaga di Yes po, as much as we try to actually na maging daring at maging bolder dito sa yung character ni Sarah para at least kahit paano mabigyan naman po ng bagong flame for ikang yung pelikula. Thank you, Derek. Thank you po. So how, gaano kayo ka-sex at ka-bold sa pelikula? First time niyo bang ginawa yung girl love? Actually, ito to yung pinaka-first time ko na sobrang lalaban scene. Since dati naman ko sa last mga movies ko, more on kissing lang po. Ito talaga may sex talaga siya. So parang, ito yung first time namin actually, lalo si Zara. So parang, masasabi ko, super lala pagka si Damian dito. Super sexy. Siguro 1,000 over 10. Actually, totoo po. Sabi ko nga kay Derek, sa sobrang lala, sabi ko kay Derek, pwede sa lalaki ko na lang gawin ko. Kasi dito ko na-feel na, babae pala talaga ako. Kasi nakikringihan ako sa ginagawa. Oh my God, Derek, seryoso ba? Gagawin ba namin to? Kasi nung una po, dinaya namin ni Christy. So, dinaya namin ganyan. Tinatake ni Derek. Tapos lumapit si Derek. Halata pwede ko yung gawin yung totoo. Tapos nagtinginan kami ni Christy. Sabi niya, ako direct, kaya ko, ewan ko lang sa kanya. Kung hindi na kaya, dayain nila lang. Syempre, diba, magpapatalo ba ako? Di, go! Ngayon po. Last na lang, lala na sinasabi. Lala to the point na never, kahit sa totoong buhay, never ko po talagang ginawa to. Lala to the point na shit, ang lala. Ang lala po talaga. Sabi ko nga, Derek, hindi kita makakalimutan. Sa'yo ako pumayag na gawin to. Grabe ka, Derek. Thank you! Gusto ko malaman para pagsulat ko, ano yung lalang yun, diba? Kasi maraming sinabi mo lang ang lala nung pelikula. Ano yung lalang yun to the extent of what? To the extent na gusto ko pong panoorin nyo para malaman nyo. Ganun na lang po siguro. It's for you to find out po. Kasi pag sinabi ko, wala, alam nyo na, na-imagine nyo na kami ngayon. Watch it. Ganun po. Alright, maraming salamat po. Thank you po. Actually, na-intriga kami lahat dun sa lalaan na yun, Oo. In fairness, mapapasubscribe yung mga hindi ba nagsasubscribe. Next po, let's call on Mr. Neil. Thank you po. Ako po, medical course, which is dentistry. And then after that, after ko mag-dent, nag-mocha girls ako. Di ba? Layo. Kasi I love performing talaga. Tapos, after ko sa mocha, pinirate ako ng Pun-East. So, naging recording artist ako. May mga sarili din po ako kanta sa Spotify. Check na lang po. And then, ayun, kinuha na ako ng Viva. Yun po. Thank you. Ako po from girl group, dati po akong kasama sa P-pop generation, and yun din po, under yun po ako sa nursing student po ako. Tapos, yun pinolo ko ni Boss Vic na gusto ko ba mag-Viva Max kasi yung IG ko lang po is more on bikini photo. So, doon ako na-invite ni Boss Vic na, why not? Sabi ko, siguro Boss Vic, itry ko po mag-Viva Max. Of course, before nyan, siguro naman sinabi sa inyo na yung Viva Max is more like sexy, no? Hinarap o tinanggap yung idea
na from singing, ito maguhubad na kayo like sa streaming o sa pelikula. Paano yung transition po? Inisip ko naman po kasi na Viva Max is for the sake of arts naman. So parang hindi ko naman siya inisip na ay maghuhubad ang pakitingnan. Hindi po. Kasi ito for the sake of arts lang talaga and more on acting. So yung mga nakikita nyo more on acting yun, talagang camera angle. So para yun din, naisip ko na maganda naman talaga. And lalo na sa field of work namin, lahat ng tao, lahat ng prod, sina direct, super maalaga sa mga artist. Talagang after ng love scene, kino-cover agad. Yun. Siyempre po, ayaw ko naman po mag-lie sa inyo. Noong una, shock talaga ako kasi hindi ko inakala na ganun yung offer. But looking back kasi, parang iniisip ko before, nasa Star Magic Workshop pa ako, ay, sorry, Viva pala to, kalaban ko. Nung ano pa naman ako, teenage pa ako, nasa Star Magic Workshop ako, kasi gusto ko talaga mag-artista. Walang opportunity ng time na yun, kaya nag-mocha girls ako, which is performing. Parang feeling ko, artista na din ako kasi nagper-perform ako sa maraming tao, yung cameras. So, looking back, parang ito na din yung tinanggap kong opportunity para sa pangarap ko dati na ngayon lang binigay ni Lord. Ngayon po. So, hindi naman siya nung una, mahirap kasi mako-culture shock ka sa taping. Pero pag naiintindihan mo na yung industriya na ganito yung mundo, nagkukwento kami, hindi lang basta hubad. Diba? Tsaka proud kami na nasa Viva Max kami kasi kaya kami nakuha dito kasi we're sexy. Yan po ito. Yan po. Thank you. Paano ba? Basta ang nasabi ko po, sa lahat po, ilang yung nagawa ko, parang sa mga nagawa kong movies, ito talaga yung pinakamalala kasi may part na, di ba usually sa movie, lalaki yung gumagalaw? May part dito na ako yung gumagalaw. Ako yung gumagalaw. Kasi, di ba, parang fantasy din naman ng mga viewers na parang sa babae, di ba? Kayo mga lalaki, gusto niyo yung babae gumagalaw, di ba? Parang hindi. Medyo, hindi. So, yun po. Makikita niyo doon yung pagiging mga pagiging ko. Ayun po. Okay, how about you? Hindi ko po siya masyadong masabi kung gaano kalayo. Basta ngayon, ginagawa ko talaga yung pinaka-best ko. Kung hanggat nakakaya ko, gagawin ko. Kahit gaano pa yan kahirap. Okay. Pasable, pwede. Anyway, thank you. Let's move on to Sir Alan Sancon from Stars Photography. Hello po, good afternoon. Congratulations sa new Viva Films, sa new Viva Max film ninyo. Yung tanong ko lang, related to this private tutor, kayo ba personally, meron na kayong karanasan sa inyong private tutor before kung meron man? Kung wala, kung magkakaroon kayo ng private tutor, ano yung gusto nyo ipaturo sa inyo? Parang ganun. Ayun, ako po, wala pa akong experience eh. Yung tsura nila. Sabi mo, hindi totoo, wala ka talaga akong experience. Pero if ever na maramang private tutor, before, wala eh, kasi matalino ako eh. Char. Hindi pa ako, wala din pa akong experience. Like, simula ko lang, wala pa ako. Kung magkakaroon ka ng private tutor, ano yung ipapaturo mo? Siguro, if ever siguro math. So, wag na tanongin pag may papasukin kayo. Tutulugan ko lang kayo. Yun po. Si Mark. Ako talaga, literal na naging private tutor ako nung college pa lang ako. 17 years old ako noon, tapos yung tinuturuan ko, 13 years old, sa match ko siya tinututuran. Pero wala namang nangyari na dahil yung private tutor ko rin ako. Kasi parang relative din yung pinsan ko. Si BJ parang meron. Joke. Meron po, pero nakapag-tutor na din po ako nun kasi po nung college po ako, yung unang course na tinake ko is education. So, nag-tutor po ako ng mga high school student during those times. Parang kasama sa unit namin yun. Pero hindi ko naman po ginawa yung ginawa namin. Tapos wala rin naman po kung balak na gawin yung mag-tutor naman ako. Diba? Yung second question ko, kasi sabi nga ni Direk parang school parang comeback school, di ba? Back to school. Kasi parang even up to no, ang tagal ng pinag-uusapan na parang
favor ba kayo na ipasok ang sex education sa school or not? Siguro lahat kayo pwedeng sumagot. Parang, or dapat yung family o yung nanay at tatay lang ang magtuturo sa mga anak. Or kailangan incorporate sa school, parang ganyan. Yung sex education. I think it's a yes and a no, no. Depende doon sa... Kasi medyo malaki yung scope ng how you offer sex education. I think there's always a part of dapat ang pamilya ang mag-open. And then the idea of sex education sa school, it's more of like a science base. Hindi naman dapat sana actual. But in terms of how we want to offer, yung mga tao ngayon, at siguro sa mga panahon natin or namin, no, na somehow kasi minsan yung teacher, it's an idol to you. And at some point, when you're at the age of exploratory, you imagine your teacher also. I'm sure isa sa inyo ay ini-imagine nyo na sana magkasama kami ng teacher sa ganitong part. Or sana, whether it's a date or not, or sexual fantasies. Yun po yung gusto namin ipakita dito sa private tutor na pelikula na ito. We wanna hear from San. Ikaw ba? Well,